Magandang araw po ulit sa inyong lahat. Mabilisan to na updates kasi may bago tayong updates dun sa recording nung withdrawal nung RLIP. And hindi talaga matapos-tapos tong proseso nito kung ano yung gagawin natin sa RLIP. Kasi nga hindi lahat naman ng proseso ay nakasynchronize talaga. Kumbaga, mayroon tayong sarili sa ating kanya-kanyang operation. Then, syempre, naghihintay din tayo ng instruction. Ano ba yung direction? Ano yung proseso? Naghihintay din tayo sa DBM kung ano ba talaga yung final. Kaya medyo, ang totoo niya, mangungumpisal ako sa inyo eh. Kasi hindi ko alam kung matutuwa ba kayo o may inis sa akin dahil nagbigay ako ng mga instruction sa video kung paano yung gagawin natin. Pero eto na naman, meron na naman pong bago na update. Pero ito, sa final recording natin, dito natin makikita yung bagong learnings natin dun sa processes, kasi lahat tayo ay nangangapa dito sa bagong nangyari nga, yung pag-withdraw nung big amount, almost 75% ng ating RLIP government share. Kaya medyo talagang hindi tayo maka-move on doon sa proseso kung ano ba talaga. Ngayon, i-update ko lang kayo kung ano po yung nalaman ko ngayon lang o kagabi nang mag-check ako ng data. Yan, i-update ko kayo kung ano po yung bago. Yan, babalikan lang po natin yung mga nakaraan. Yan, kung napanood nyo nga po yung video na nagpaliwanag po ako doon kung paano natin i-record yung negative garo. Yan, para uniform yung ating recording. Lahat tayo ay pare-pareho para hindi mahirap mag-analyze. Kasi pag nag-consolidate na, yun nga, mahirap mag-analyze dun sa consolidated data. Yun, nagbigay ako ng guide dun sa video nga kung para magkaroon tayo ng uniform recording. Actually, ilang video na to. Umpisa nung magkaroon ng discussion sa DBM, nagbigay ako ng mga updates using video para naintindihan po natin yung nangyayari, kung ano ba yung nangyayari doon sa RLIP withdrawal na yon. Okay? Kasi nga, nasa panahon tayo ng consolidation ng second quarter reports. Alangan naman na tumigil tayo doon sa ating ginagawa kung hindi natin alam kung paano ang gagawin natin. Mayroon tayong ino-observe na deadline. Dun sa bawat level of governance, from secondary school implementing unit to division, then from division to region, and region to central office, meron tayong number of days na nakaalat sa bawat level para makapag-submit tayo from school to division. Ilang number of days doon, kung 2 to 3 days, division to region kung hanggang 10 days, ganyan. Tapos region to central, hanggang mabuo natin yan. Kasi ang due date natin June 30 pag yung national level, for consolidation purposes sa national level. Kaya kailangan gumalaw tayo. Kaya nga nagbibigay din ako ng direction base dun sa
nalalaman ko rin at para magabayan din po lahat kayo kasi yung BMS yung ginagamit ninyo, gusto ko rin magkaroon ng guidance do sa part ninyo. Yun nga, maraming queries on recording, napakaraming tanong. Dami kong natatanggap na mga messages sa email, sa Facebook. Hindi na nga ako makasagot lahat sa mga messages nyo sa Facebook. Sa text, may call. Lahat ng mode of communication. May mga nare-receive po ako, kaya nga gumagawa ako ng video explanation para hindi po ako nahihirapan din mag-explain kasi yung mga nagtatanong paulit-ulit, pare-pareho ang tanong, pare-pareho din yung sagot ko. Di at least manood kayo ng video, nandun yung sagot at mahaba pa yung explanation. Kaya yun yung ginagawa ko. Kaya nag-a-update ako sa inyo through video tutorial. Minsan ganito yung nandito tayo sa stage na walang nagbibigay ng direction or yung instruction. Yung ano ba ang gagawin? Ito yung sa RLIP, yung sinasabi ko ngayon sa RLIP withdrawal. Ano ba yung gagawin? Ano ba yung basis namin? Kailangan na bang i-record ngayong June? Bakit wala pa kaming natatanggap na matrix? Samantalang yung ibang region meron nang na-receive. Ba't hindi pare-pareho? May naka-receive, merong hindi pa. Pwede na bang basihan yung matrix na nanggaling sa DBM? O yan yung mga karaniwang tanong na walang isang solid na sagot. Yun po yung reality minsan, lalo na kung nandun ka sa ilang nasa school ka, magtatanong ka sa mga kasamahan mo, o kung hindi rin sila aware dun sa ano ba talaga ang gagawin, wala ring instruction. Magtanong ka sa division, medyo nag-aalangan din ang division sumagot kung ano ba. Magtanong ka sa region, ganun din. Medyo parang nakahang tayong lahat dun sa proseso. Kasi nga, nasa nasa stage tayo ng pandemic. Isang i-consider natin yung nasa stage tayo ng pandemic. Kaya magkakaroon ng delays. Madi-delay yung physical document. Mayroong ganun Nagkakaroon ng delay dun sa pagkuha ng physical o pag-deliver ng physical document. Kaya ang isang nagiging strategy natin dahil bawal nga yung maraming palabas-labas na tao, ang nagiging mode of communication nga natin through email. Tapos ngayon yung naging strategy nga dito sa consolidation ng data para magkaroon ng analysis nationwide sa withdrawal sa presentation ng mga withdrawal ng GARO at SARO. Nagkaroon niya ng matrix na national per school. Kaya yun yung nagiging basis natin ngayon na pag binigyan kayo ng DBM ng matrix na yan, yun po yung pwede na nating maging basihan. Yun, kasi yun din po yung breakdown nung inisyo ng DBM na GARO na nakapost po sa website ng DBM. Mayroon nang nakapost na GARO sa DBM na ang number nung GARO yon ay GARO number 2020-2. Yun po yung naka one-liner siya, total DepEd OSEC, DepEd OSEC, Office of the Secretary, yan, kabuuan yun ng DepEd.
Nandun po yung totality. Pero nandun tayo sa stage na hindi natin alam yung breakdown kasi nga medyo delay yung breakdown kasi hindi natin nakikita. Wala tayong nakikitang record sa URS nung June. Nung June, wala tayong nakikitang data sa URS. Kaya hindi natin alam paano ba i-record. Ano bang basis? Wala kami nare-receive naman na GARO na document. Pero may na-receive kaming matrix. O dapat may mga coordination sa DBM. Kasi nga, bago magkaroon nga ng final matrix, mayroong data gathering na ginawa ang DBM Regional Office, yung DBM ninyo. Nagkaroon kayo ng submission ng inyong actual obligation sa DBM. Yun po yung naging basis ng DBM para makakome out ng analysis kung kailangan pa ba kayong releasean o kailangan bang mag-withdraw pa ulit sa inyo kung may balance pa kayo. Yun yung mga analysis na nangyayari dun sa matrix. Kung may negative pa talaga kayo, i-coordinate nyo yan na may negative kayo para mag-request po kayo sa DBM ng additional SARO. Kung talagang yun po yung reality nung scenario ng inyong balances. O yun po yung ating sinasabi dito. Kaya ang kuwang ko dito, walang nagbibigay sa atin ng instruction. Ano ba talaga? Kaya ako naman, proactive ako. Gusto ko rin makatulong din sa inyo kasi pare-parehos tayo ng ginagawa sa reporting. Kailangan yung makatapos kasi nga second quarter reports, kailangan mag-consolidate ng division kasi mayroong number of days yan na para makasubmit po sa region at ang region makasubmit din sa central. Yun, kaya lang minsan parang proactive ako. Tapos pag medyo mali yung naibigay kong guidance sa inyo, medyo nalulungkot din ako na medyo mali yung na-guide ko. Pero yun kasi yung pwede ko ma-provide na habang wala pa talagang malinaw, wala pang malinaw na proseso o instruction kasi wala tayong nakikitang memorandum. Walang nagsasabi sa atin kung anong gagawin. Kaya ako nagkukusa ako kasi ang concern ko para makabuo din kayo. Hindi pwedeng tumigil eh. Titigil ba kayo doon sa inyo nung daily transactions? Mag-aabang lang tayo? Ay wala nga eh. Kaya gumagawa tayo ng kumbaga for the meantime na may instruction na ganito muna ang gawin natin. Okay, ito ang instruction. For good naman yan eh. Ang intention ko doon ay mabuo natin yung reports na kailangan natin. Okay, ganun yan. Kaya nagkukusa ako na gumawa ng mga explanation sa video. Okay? Moving forward, hindi tayo pwedeng tumigil eh. Nagbigay nga ako ng sagot na pwede nating maging basihan yung matrix na nanggaling po sa DBM. Kasi nga, final na yan, na na-confirm na po ng DBM, yung final matrix na yan, based on their analysis, makikita po ninyo kung may mga negative na schools o may mga balances pa yung school. Ina-analyze yan, mag-o-offsetting yung amounts. Ano yung overall total yan on a division level. Pwedeng ang division level, pwede pang may balance. Sinizero out yan ng DBM based dun sa analysis sa matrix. Zero out yan. Yun yung dapat na mangyayari. Pero kung hindi kayo nagtali at nag-negative pa rin kayo, kailangan i-coordinate nyo yun sa DBM bakit nagkaganon. Kasi nag-provide na kayo ng actual obligation eh. Actual remittance ng January to March. Baka mamaya nag-adjust ka bigla, ay ang ginamit ng DBM, yung pinrovide mo ng data, kaya possible na magbago yung balances mo. Pwedeng nag-overdraft ka o pwedeng may natira pa sa yung balance. Kaya yun, nagbigay nga ako ng instruction na pwede na yung DBM final matrix. Kasi nga, may GARO na yan eh. Yan na yung breakdown. Nung una talaga,
wala tayong makitang breakdown ng nung by PEP, nung Garo. Pwede nyo ma-confirm yan sa inyong URS kung meron ng naka-breakdown yan. Tingnan ninyo kung nag-breakdown din ba sila ng by PEP. Pero ang mako-confirm ko lang, nakapag-upload na, ongoing ang uploading ng DBM IT nila do sa data ng per school, per operating unit na withdrawal Garo. Automatic na kasi yan, dapat nandun yan sa ating FAR 1, FAR 1A. O kaya all government yan, all agencies, hindi lang DepEd ang pinag-uusapan dyan na ongoing. Yun, at kailangan nating ma-record upang makausad tayo dun sa ating recording process. Yun nga ang sinasabi ko, hindi pwede tayong tumigil. Kaya nga nagbibigay din ako ng ilang guidance po sa inyo para maituloy-tuloy po natin yung ating pagre-record ng ating data para makabuo po tayo ng ating transactions. Kasi transactional tayo sa BMS Hindi yan kasi output kaagad na reports. Kailangan mailagay muna natin yung ating mga transactions. Transactional tayo. Data not yet reflected in the URS. Yan. Nung last month, nung June, lagi akong nakatingin sa URS. Nag-check lagi ako kung nag-upload na ba sila nung withdrawal, yung Garo. Wala akong makita. Kaya wala akong idea. Kaya lahat tayo ay walang idea kung paano ang recording dun sa URS. Kasi ang nandun, nakikita pa lang nating RLIP, yung Garo. Yung na-receive natin nung January. Yung positive amount pa yun, yung kabuuan. Yun yung nakikita natin sa URS nung June. Kaya walang idea kung ang amount ba na ilalagay doon sa allotment received column or doon sa adjustment column, doon sa allotment side, di ba may adjustment yon, allotment, allotment received, adjustment, transfer to, transfer from. Yun yung yung isang part nga na naging hindi pa malinaw doon, kasi ako rin nag-aabang din, nagtatanong-tanong din ako sa DBM Central Office kung ano ba yung magiging presentation ng data doon sa URS. Nagtanong ako diyan sa DBM bago ako mag-provide ng guidance sa inyo, bago ako maglabas ng video explanation orientation. Nag-inquire muna ako sa DBM Central Office na ano po ba yung yung paano ilalagay doon sa posting ng pero yun nga, promise sa akin, babalikan nga ako kung ano yung magiging response nung kanilang DBM IT, kung ano yung proseso nung sa paano i-record yung presentation. O kaya lang, nakapagkuha na nga ako, nakapaglabas na nga ako. For the meantime, sabi ko sa inyo, allotment receive natin i-record. Okay? Ganon yung ating yung pinaka-recent na video. O ngayon, kagabi, confirmed data in the URS. May mga nakita na akong naka-upload na yung withdrawal data. Yan, mag-check kayo sa URS. I-check ninyo yung kanya-kanyang operating unit kung nandun na ba yung negative. Yan, makikita sa URS reports na yung negative Garo o yung withdrawed amount was posted under adjustment column in the allotment side. Ayun, yun yung concern ko ngayon, kaya gumawa ako ng video. Kasi nga, yung ginawa kong instruction sa inyo for the meantime na wala nga ako nakikitang record sa URS, binigyan ko kayo ng guidance. Sinabi ko sa inyo na i-record natin as allotment received column. Pero ngayon, nagulat ako dahil nung nakita ko yung data sa URS, nag-check ako ng ibang data, ay kako, bakit
dun sa adjustment column nilagay. Kasi yung adjustment column, mali pa spelling ko na adjustment, doon nakalagay. Kasi nasa allotment side. O di syempre, ngayon, bago yan, kako. Ibig sabihin, yung adjustment column pala, hindi lang natin ginagamit para doon sa APSA at saka sa MAF. Ginagamit din pala yung column na yan nung DBM sa kanilang interpretation dun sa URS dun sa mga reduction of allotment, withdrawal. O kaya bago yan sa atin. Kumbaga bago yan sa atin. This is new to all of us. Kaya sinabi ko rito, new learnings on the policy or on the process sa process of recording of withdrawal or reduction of allotment. Yun yung gusto kong iparating dito sa video na to, na dahil first time kasi to na nangyari yung withdrawal ng RLIP, yung malaking amount, at medyo nakahang tayo kung paano ang recording nung withdraw. Doon sa system, sa URS, doon nila nilagay sa adjustment column. Ibig sabihin pala yung definition ng adjustment column doon sa reports natin sa FAR 1, FAR 1A ay reduction, withdrawal, augmentation, or modification. Kasi nandun tayo nag-a-APSA, nagmamaf. O kaya ito confirmed policy. May natutunan ulit tayo rito. Kaya tatandaan natin na pag inisyuhan tayo ng withdrawal na SARO or even GARO, pag ang terminology ay to withdraw, withdrawal, doon natin nilalagay sa adjustment column. Hindi pala allotment received. Pero nagtanong din ako sa DBM kasi sabi ko, kasi po ganito nung wala pa yung URS data, wala pang laman, nagbigay ako ng direction, guide doon sa mga BMS users na i-record natin yung metrics doon sa allotment received column. Sabi ng DBM, okay lang naman. Kasi, ang tinitingnan naman namin dyan, yung concern namin, kasi kayo, may BMS kayo. URS, reports naman yan. Ang tinitingnan naman namin dyan, yung net amount. Ano yung net amount? Yung po yung adjusted allotment column. O diba, pag allotment received plus adjustment plus transfer from minus transfer to equals adjusted allotment. O ibig sabihin, pareho lang ang effect. Di ba? O, parehas lang. Pero ngayon, dahil bago nga ito sa atin lahat, may bago tayong natutunan. At na-confirm natin from DBM mismo na ganun pala ang interpretation nila pag nag-withdraw, doon natin sa adjustment column ilalagay. Yan, tandaan po natin lahat yan. Kasi pwedeng maulit yan kung tayo pa rin ang in charge sa recording, sa reporting. Yan, pwedeng maulit. Pakatandaan natin na pag adjustment, withdrawal, pag withdrawal ng SARO or ng allotment, sa adjustment column po natin ilalagay. Okay, malinaw dun ha? Ang tanong dito, what is the difference? Yun, ano ba ang kaibahan kung ang amount ay nasa allotment received or nasa adjustment column? Kanina na-explain ko na. Kung sa adjusted allotment column tayo titingin, ay walang pagkakaiba sa amount. O yun, sinabi ko na, di ba kanina na allotment received plus adjustment plus transfer from minus transfer to, yun yung formula, equals adjusted allotment. Sa ibinigay ko sa inyong direction na i-record ninyo sa allotment received, ay walang pinag-iba rin sa magiging adjusted allotment amount.
pareho din yung effect. Ang pagkakaiba lang niyan dito ngayon, ano lang yung pagkakaiba? Pero sa amount, pareho ang effect. Pareho yung net amount, adjusted amount. Ganito ang effect. Pag sa URS tayo titingin, ganito yung allotment received ng original Garo. Yeah, sa URS muna tayo, allotment received niya, 1 million. Nag-issue siya ng withdrawal, dito niya nilagay yung 750,000. Kaya yung net amount niya, adjusted allotment, 250 na lang. O, ganyan po yung presentation niya. Dito niya nilagay. Hindi niya nilagay dito sa allotment received column. Kasi kung dito sa allotment received column, ganito yung magiging amount niya, 250. Sa BMS, dahil nagbigay nga ako ng instruction sa inyo through video, pinarecord ko po sa allotment received yung withdrawal. Kaya nag-offsetting yung 1 million na nirecord natin noong January plus naka-receive tayo ng June, na-receive natin yung 750 na negative Garo, pinarecord ko rin sa inyo sa allotment received muna kasi nga yun yung aking understanding na allotment din siya. Kaya sa allotment received din natin i-record. Kaya ang effect niya, nag-offsetting equals 250. Wala lang tayong amount dito ngayon sa adjustment. Kasi nga, yung unang pagkakaintindi natin sa adjustment, pare-pareho na tayong oriented sa adjustment column. Dito natin nakikita yung modification using APSA, using MAF. Dito natin nakikita sa adjustment. Pero yung net amount, adjusted allotment, 250 rin. Pareho rin, no? Okay lang kay DBM yan, yung ganyang ano, kasi ang tinitingnan naman nila talaga yung neto, yung net allotment. Doon lang sa presentation tayo may pagkakaiba. Kasi nga, pag nag-post tayo ng data sa URS, may kaibahan tayo kasi dito yung allotment received natin sa BMS 250 na lang, pero sa URS nakikita natin ganito yung figures. Yun yung kaibahan yan, dalawa, pero sa net amount pareho siya. Yun, nakuha po ninyo yung gusto kong iparating, kaya naggumawa ako nitong video na to para maunawaan din po natin lahat. Okay? Ang tanong ngayon, do we need to adjust? Ito, mga sarili ko lang opinion to. Sabi ko, mas okay kung sasabayan natin ang URS upang mas madali tayong magkumpara ng mga amount. Ibig sabihin, madali tayong mag-compare ng amounts per column. Yun, hindi tayo malilito. Kasi nga, babalikan ko, medyo malilito ka pag nag-compare ka BMS versus URS. O medyo malilito ka, diba? Dahil dito may walang amount. Dito may amount si URS. Yun yung isang disadvantage dyan pag hindi tayo pareho. Sabi ko nga, ito po ay first time na nangyari ng malakihang withdrawal ng pondo. Kaya medyo confused ako o tayo kung ano ba ang proseso sa recording. Ako naman, bilang BMS users sa technical support ninyo, nagbibigay ako ng direction kasi kung wala nga nagbibigay ng direction, paano tayo gagalaw? Paano tayo makakabuo ng reports? Ay bigla tayong hinihinga ng reports. Bigla kayong hinihinga ng central office. Consolidated. Kung hindi gagalaw at hindi nakapasok ang data, o di parang wala. Hindi tayo makakapag-provide ng data. Ngayon, in-explain ko yung differences ngayon ng policy, ng withdrawal, at yung recording, yung treatment niya dun sa reports. Malinaw na sa atin na dun pala nilalagay sa adjustment column.
BMS and URS. Ang BMS ay ginagamit doon sa daily transactions. Transactional siya kasi naka per ORS, per kuan din siya. Lahat ng details, detalyado tayo sa BMS. While yung URS ay yun na yung output, required periodic reports. Medyo nagbago lang yung URS ngayon. Hindi talaga transactional yung URS version 1. Purely reports na talaga yung ini-input natin. Pero ngayon nagkaroon ng transactional yung yung URS. Ano ba yung naging transactional sa URS? Yung sub-arrow. Individual, pinupost namin yung sub-arrow. Pinupost ng central office individual. Kaya masasabi mong transactional yun, individual transaction kasi yung sub-arrow. Ang region, ganun din. O yung, yun yung malaking pagbabago din sa URS. Nagkaroon ng transactional. Yung pag-prepare ng APSA, MAF, transactional din doon sa URS. Yun, nabanggit ko to kasi nga, ginawa ko tong video na to dahil nga gusto kong malinawan ninyo kasi baka mamaya nung nakita nyo yung data sa URS, sabihin nyo, mali naman yung sinabi ni Gilbert eh. Sabi niya sa allotment receive, ilalagay. Yung pala sa adjustment column ilalagay. Yun nga, inaamin ko nga, bago to sa ating lahat, yung policy, walang direction, na hindi agad tayo na-inform kung saan ba dapat ilalagay. Ako naman, nakaabang ako sa URS kasi nga tinitingnan ko kasi once na nakita ko yung data sa URS, kung mas earlier pa nung June na ilagay na yan, bibigay ko yung tama rin na guidance sa inyo. Kaya lang, nagkasalisi. Anong nangyari? Salisi. Gumawa ako ng video instruction sa inyo para makarami tayo, makapagpasok tayo ng transaction natin nung withdrawal para mabuo natin yung reports natin, ma-analyze natin yung kabuuan ng second quarter kung overdraft pa ba kayo o hindi. So overall, ma-finalize for consolidation purposes. Yun ang kuhaan ko doon na bago at na-confirm natin yung policy na yon ng recording kung paano yung treatment doon sa reports. Yun na, malinaw na po sa ating lahat na sa adjustment yan. Yun nga, ang tanong, kung mag-a-adjust ba kayo? May time pa ba? Kasi ang deadline natin, June 30. Kasi kayo sa division level, baka July 10. July 30 pala yung 31 yung deadline natin sa national. Sorry mali ito June 30 yung ating national consolidation as of June 30. Pero July 31 yung ating deadline sa DBM sa national level. Yung pag-usapan po ninyo sa region, division, and secondary school implementing units kung mag-a-adjust pa kayo base doon sa ating final na data na nakita sa URS. Kasi pwede naman tayo mag-adjust sa BMS. Pwede nating i-adjust yun kung yun ang magiging decision ninyo na sasabayan natin yung data na nandun sa URS. Again, para nga hindi mahirap mag-analyze pag nagpo-post tayo ng data sa URS kasi quarterly, magpo-post tayo doon sa September para nakikita natin na yung mga columns almost the same dun sa recording natin na output reports ng BMS. Kasi sa BMS naman, flexible sa BMS eh. Kahit anong paggawa mo dyan. Kung alam ko lang nung una pa lang na gano'n ang magiging policy dun sa recording, doon ko na kaagad kayo ituturo dun sa adjustment kayo Ang sure lang talaga ako sa adjustment, yung mga APSA, MAF, at saka yung mga issuance sa DBM circular na may mga annexes na adjustment of comprehensive release. Yun, kasama yun doon, yung mga adjustment ng allotment release, comprehensive release. Sa adjustment yung pumapasok
Wala kayo nun eh. Sa central lang meron nun at saka sa region. Kaya hindi nyo gaanong concern yon. Yung pag-annexes ng DBM circular, yung guidelines on the release of funds, may annexes yan kung ano yung mga comprehensive release, ano yung mga for later release. Yun, doon natin nakikita yon. Yun yung part of the adjustment yon. Kasi doon nakalagay talaga sa adjustment yon. Hindi yun doon sa allotment received column nilalagay. Kasi nga, kinuha yun sa region, dinala sa central, o kaya nasa central dati nung GAA. Tapos nung nag-issue na ng obligational authority guidelines, nilipat yung pondo sa region, kinalat. O yun yung mga adjustment. Pero itong withdrawal, medyo hindi talaga hindi ako nagkaroon ng malinaw na idea rito kung ano po talaga yung magiging decision ng DBM dyan kung i-record niya as allotment. Again, mayroon ba tayong issue dun sa mga special purpose fund? Hindi pa rin yan nakiklear ng DBM sa akin kasi mayroong mga nag-re-raise sa akin ng concern na bakit yung special purpose fund namin na salary adjustment nandun sa adjustment column din, samantalang SARO yon na allotment received dapat yon. Yan, nirelay ko na rin yan sa DBM Central Office pero hindi pa ako binabalikan. Kasi nung mga previous reporting naman natin, even sa URS, yung mga special purpose fund natin na SARO, nandun yan sa allotment received. Hindi naman yan pinapasok sa adjustment column. Matatandaan nyo yan, alam nyo yan, mga nakaraang taon. Lahat ng mga special purpose fund, wala naman doon sa adjustment column ng allotment. Allotment po yung sinasabi ko, baka malito kayo. Pero yun, nandun yun sa adjustment column na appropriation. No? Magkaiba yun, appropriation. Lahat ng mga releases ng SARO, nandun yan sa adjustment column na appropriation. Pero dun sa recording sa allotment received, pag special purpose fund, dati pa natin ginagawa, allotment received pa rin yun. Yun lang ang doon. Kaya may issue pa yan, hindi pa tapos yan. Kaya kung nakikita ninyo yung mga inyong release na salary adjustment, yung compensation adjustment na charge sa MPBF, baka nandun yan sa adjustment column. For pa yan, clarification pa sa DBM, hindi pa sumasagot ang DBM. Kasi kung once na nag-decide ang DBM, pwedeng ilipat yan dun sa allotment received column. Okay, another story ang yung special purpose fund SARO. Okay, yun na, yung final, pag-usapan ninyo sa region, division, kung kaya pa, mag-adjust. At paano i-adjust ngayon, yung tanong. Kasi nakapag-adjust kayo, nakapag-encode na kayo, allotment received. Paano ang gagawin ninyo sa BMS? Paano ilipat? Ngayon, ililipat ninyo. Kung halimbawa, nag-decide na kayo, o sige, ilipat natin sa adjustment para pareho tayo sa URS. Ngayon, ipapakita ko ngayon ng actual dito sa BMS kung ano ang gagawin po ninyo sa BMS. Pupuntahan natin yung data na ginamit ko sa demo, yung pinaka-recent na video na sinabi ko na uniform recording tayo. Punta ako dun sa registry. Dun lang kayo sa registry magbabago. Wala na po kayong babaguhin. Kung nagawa nyo po yung lahat ng mga video tutorial, nasundan ninyo yung mga instruction ko dun sa uniform recording ng GARO, wala na kayong gagawin, tama na yun lahat. Dito lang tayo magbabago sa registry. Ililipat lang natin yung transaction type natin. Ayan, punta na ako sa registry. Balikan natin yung record kung saan tayo nagkaroon ng negative GARO. Yan, ito yung negative GARO na ni-record ko. Yung negative 1,350,000. Ang transaction yan, hindi nyo nakikita dito yung transaction. Paano makita yung transaction dito? Ang gagawin po ninyo para makita yung transaction dito, i-click natin yung edit. I-click po natin yung edit data button para lumabas po yung transaction type dito. Okay, i-click ko po yon. Ayan, lumabas na yung transaction.
Di ba naka-allotment tayo? Kaya ito, allotment receive. Ang gagawin po natin, allotment receive yan. Tapos nandun yun sa right side, sa appropriation adjustment siya. O, hindi tayo gagalaw na dyan. Dito lang tayo gagalaw. Ang gagawin natin, na-click na natin yung edit, di ba? Yan, edit. Ang unang gawin natin dito, i-zero natin. Huwag niyong kakalimutan kasi magdodoble yung inyong negative pag hindi niyo siniro to. Huwag niyo kaagad papalitan to. I-zero muna natin. Na-edit. Click natin yung edit dito, di ba? Kung hindi ma-edit to, i-click yung edit dito. Data. Tapos i-zero natin to. 0. Kasi hindi dapat sa allotment receive. Yan, okay na yan. Dito natin i-click. O, 0 na siya. Ililipat natin doon sa adjustment column. Nandito yan, sa next column yun. Dito, oh. Yan, dapat nandito yan, adjustment column. I-click natin ngayon tong transaction. I-select natin yung adjustment. Okay? Ito, i-select natin yung adjustment. Ayan. Nasa adjustment na tayo. Dito natin ilalagay ngayon, adjustment modification column. Ilagay natin ngayon dito yung negative 1,350,000. 1, 2, 3. Okay. Pagka-enter niyan, okay na yan. Dito na yung total. O, nandun pa rin yan. Babago rin yung total dun. Ganon din yung total niyan. Kailangan, kasi pag nag-encode kayo ng amount dito, automatic din yan. Pero kanina, nung nag-zero kayo dun sa allotment, nung nag-zero kayo, magsi-zero din yun. Kasi sumusunod lang yung appropriation, zero din yan kanina nung nag-encode kayo dito ng zero. Sumusunod lang yun, base kung ano yung in-encode natin dito. Tinatapatan dun sa appropriation column. Adjustment column to pag ganitong modification. Ganyan lang, okay na po yan. Ganun lang yung gagawin ninyo pag nag-adjust kayo. Tapos na. Oh. Ang magiging problema nyo na lang, ibibigay nyo ulit kay division, magko-consolidate ulit si division. Oh, yun lang, yun talagang gagawin ulit. O kaya, kung ang file naman ninyo na kay division na, at wala namang naipasok pang bagong data, pwedeng gamitin ni division yun. Yung data na nandun na sa kanya. O, close na. I-check natin sa reports. I-validate lang natin kung ano na yung naging scenario. Kasi nga, ipapakita natin, pareho tayo dun sa reports ng gawin natin yung automatic na kaagad para makita natin na automatic. Pakita natin sa FAR 1. Ayan. O diba, ito yung dati explanation ko, 1.8, 1.4 kasi may withdrawal din kasi. May APSA to na kasama, kaya may APSA. Yung 1,350, tapos may APSA yan na 50,000. Kaya ganyan. Kaya nag plus 50. 1,350 yan plus 50. May APSA pa yan. O, nandyan na sa adjustment column. Yung original na 1.8 million na allotment receive, yan, hindi na siya nag 250, yung sample ko kanina, di ba, na lumiit siya yung amount na dapat magiging 400 na yung call amount din dito. Basta yung 1.8 minus 1.350, nabawasan siya Basta malinaw na lahat ng adjustment, withdrawal, reduction, modification, augmentation, dito nag-reflect yung amount. O, dati kasi ang nakikita lang dyan yung 50,000. Tapos dito yung yung balance pa na may amount tayo ito na balance Maliit yung amount dati dito. O, ganun lang. Pareho na yan sa URS pag pinakita ninyo dahil nandito na yung original amount na 1.8. O, yung ating original na GARO pala. Original GARO amount. Yung withdrawal, nandito na papasok.
Yan ay kung yun ang magiging decision ninyo sa lahat ng sa inyong kanya-kanyang region, division, yan, up to school level. Okay, yun lang po yung gusto kong parating dito sa video na to para malinaw po sa ating lahat ngayon. May bago tayong natutunan na ang withdrawal ay sa adjustment column din ilalagay para alam na natin, para pare-pareho yung ating recording. Okay? Yun lang po at maraming salamat po ulit.